doon. May God ng tubig, may God ng hangin. There are a lot of gods. They did not know the God of Abraham. They did not know, he or she did not know the God of Isaac, the God of Jacob. But this declaration, ay si Hagar ang nagsabi, "You are the God who sees me." Wow! Imagine ninyo, ang taong ito ay alipin. Alam naman natin, ilagay natin ang history noon, ang alipin, siya ay walang karapatang tumanggi. Parang pag ikaw ay alipin, binili ka, at lahat ng sabihin sa iyo ng iyong amo, gagawin mo, whether you like it or not. And I believe, sa kapanahonan, ito ba, Pastor, ito ba ina-allowed pa noon? Ngayon, hindi na. But this message is the story na mangungusap sa bawat isa sa atin sa araw na ito. Sapagkat ang Diyos ay Diyos na nakikita ka. This message is not only sa mga kababaihan. Mananalangin ako mamaya sa mga kababaihan. Inimpress sa akin ng Panginoon na lahat ng mga kababaihan mamaya, sa side na ito papanalangin ko, and even ang mga kalalakihan, ang lahat, as the Holy Spirit leads you. Dahil katungkulan namin na ipanalangin kayo. Katungkulan namin na i-heal ang inyong ngayong mga nararamdaman. Maybe wala kang sakit, malakas ka, but God wants to heal you. Heal you emotionally, physically, mentally, and maybe like Hagar. So nakita po natin dito yung isang istorya na si Hagar ay alipin. Si Hagar walang karapatang tumanggi sa sinabi ng amo. Para bang despite ng kanyang ginawa, anong ginawa ni Sarai? Pinagmalupitan siya. Sabi niya, okay, gawin mo yung gusto mo. Dahil sinisipan ni Sarai si Abraham, no? Iyak kasing mistress mo, ay sino bang nagbigay? Di ba si Sarai? So nakita niyo po rito, did God approve? No. God not allow ang ganito. But because yung sa kanilang, walang pagpipigil o did not allow na because of tension, Sarah ay napilitang ibigay si Hagar. Imagine niyo pag natetensyon ka, pag wala kang matibay na desisyon, parang hindi mo nakikita ang kamay ng Diyos, parang hindi tinutupad ng Diyos ang nagagawa ka ng sarili mong desisyon like katulad ni Sarai. So, nakikita po natin dito na si Sarai at Abraham ay pinangakuan ng Diyos. Pero, hindi sila nainip sa madalit sabi, Dahil parang, Lord, nakikita mo ba? Sabi mo, sasagutin mo ako, etc., etc. Ito yung isa ring hamon sa atin na huwag tayong magmadali. Kapag ang Diyos ay nangako, hindi napapako. Kapag ang Diyos ay delay, doesn't mean na siya ay absent. He is always present. And si Hagar, parang, Lord, noong ako ay ibinigay ng aking amo, kay Abraham wala akong magawa. Kung totoo, yung Diyos ni Abraham, bakit itong aking amo, inallowed ako na ibigay? Bakit inallowed akong ito ay Kristiyano? Bakit pinagmamalupitan ako nito? Remember, Abraham know God. Hagar, ang no lang niya ay ang Diyos ng Egyptian. O sabihin na natin si Hagar ay nasa tahanan ng mga Kristiyano, pero hindi niya nakatagpo ang Diyos doon sa tahanan ng mga Kristiyano. Nakatagpo ni Hagar ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob doon sa wilderness, the way to Shur. Ang Shur po ay isang place of wilderness. So ngayong umagang ito, kakatagpuin ka ng Diyos sapagkat nakikita ng Diyos ang iyong sitwasyon. Number 1 po, na punto na nais kong talakayin sa umagang ito at mangusap sa bawat isa sa atin, sinasabi po rito, then she called the name of the Lord sa Genesis chapter 16:13. The name of the Lord who spoke to her. Hallelujah. You are the God who sees me.
Kasi sa momentum ng wilderness, sino naniniwala na ang Kristiyano ay dadaan sa wilderness experience? Pag sinabing wilderness, ano agad ang nasa isipan natin? Ang wilderness is a place na wilderness. Walang puno, tag-init, parang walang lugar na walang pag-asa. Ang sure ay lugar na walang tubig. Imagine niyo, makikita niyo po yan sa 17, and the angel of the Lord found her by the fountain of water in the wilderness, by the fountain in the way to Shur. Sa Shur is a place na walang tubig. Makikita niyo po yan sa Genesis, Exodus 15:22. Kung makikita, Exodus 15:22. Para maipakita ko lamang sa inyo yung place ng wilderness. Sabi diyan, then Moses led Israel from the Red Sea and they went into the desert of Shur. From 3 days, they traveled in the desert without finding water. So automatically, kapag ikaw ay nasa place na ito at hindi ka makakakita o walang tubig o ikaw ay mauuha kasi Red Sea, maalat na tubig yon. So hindi pwedeng inuman. Bakit ko po sinabi lang ito? Gusto kong ipinapakita ng salita ng Diyos na ngayon na nakatagpo ni Hagar ang Diyos sa panahon ng wilderness. Sa panahon. Kaya nga po, number 1 punto na nais kong dalhin sa kalagitnaan natin, number 1, God see your pain. God see your pain. Nakikita ng Diyos ang sakit na nararamdaman mo. Nakikita ng Diyos ang anumang sitwasyon sa iyong buhay. Sinabi ni Sarah kay Abraham, dahil hindi pinahintulutan ng Panginoon, Genesis 16:2 and 4. So, sabayan ako na lamang ng media. Dahil hindi pinahintulutan ng Panginoon na magkaanak ako, mabuti pa siguro sumiping ka sa alipin kong babae. Baka sakaling magkaroon tayo ng anak sa pamamagitan niya. Pumayag si Abraham. Ito ba ay will ng Lord? No, it is man's will. Sa sinabi ng kanyang asawa, kaya ibinigay ni Sarai si Hagar kay Abraham para maging asawa. Nangyari ito matapos manirahan sila sa at nabuntis nga si Hagar. Nang malaman ni Hagar na buntis siya, hinamak niya si Sarai. Mga kapatid ko, at sa verse 6 po sabi dito, 4-6, dahil dito sinabi ni Sarai kay Abraham, ngayong buntis na si Hagar, hinamak niya ako. Ikaw ang dapat sisihin. Ibinigay ko siya sa iyo, ikaw ay dapat sumaway sa kanya. Ang Panginoon ang humatol kung sino sa atin ang tama. Sumagot si Abraham, kung ganon, ibabalik ko siya sa iyo bilang alipin mo at bahala ka na kung ano ang gusto mong gawin sa kanya. Bakit ko po sinabi ito? Sabi dito sa verse 6, simula noon, hindi naging maganda ang pakikitungo ni Sarai kay Hagar, kaya lumayas na lamang ito. Imagine niyo kung gaano kasakit yung nararanasan ngayon ni Hagar. Binigay niya ang kanyang buhay, nagsilbi siya, naglingkod siya sa kanyang mistress o sa kanyang amo na si Sarai, tapos ngayon nakakaranas siya ng pagkulipitan. Pastor, ano ito ngayon sa atin? Sa marami sa ating mga buhay, mga kapatid ko sa Panginoon, you serve the Lord, you serve faithfully sa iyong pamilya, you serve faithfully to the authority, pero nakaranas ka ng pain. Parang hindi nakita ng mga tao na pinahalagahan mo ang ginagawa mo. But ngayong umagang ito, hindi man nakikita ito ng tao, pero nakikita ng Diyos yung pain mo. Nakikita ng Diyos yung mga prayer request mo. Nakikita ng Diyos yung bawat mga iyak at ibig mo. Nakikita ng Diyos ano ang kalalagayan mo ngayon sa umagang ito. God see your pain even when other overlook, mistreat you. Nakikita ng Diyos yung sakit kahit yung iba ay masama ang pagtrato sa iyo. Kahit yung iba parang feeling mo may pinapaboran kaysa sa iba. God see your pain. Even yung other hindi nakikita yung mga ginagawa. God who sees all of us. God, He cares. And hindi lamang siya, He cares. He
He cares deeply. May malalim na pag-aalala siya sa iyo. May malalim na compassion siya sa iyo because you are a child of. Ang Diyos ay pinapakita lamang na ang Diyos ay hindi nagtatangi. Kung mapapansin ninyo, sa Bible laging sinasabi, you are the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Pero wala kayo nang makikita na, you are the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, the God of Moses, the God of David, na magkakasama. Bakit po natigil yon? I mean to say, bakit kaya hindi sinabing pagkatapos, you are the God of Abraham, the God of Isaac, and si Isaac nagkaanak ng Jacob. And si Jacob tinawag na Israel. And you are the God of 12 tribes. O si Moises ay nag-take over. You are the God of Abraham, Isaac, Jacob, Moises. Why? Ang ganda po nito. Kasi nais ng Diyos na magpakilala sa bawat mga tao na narito. Ang Diyos ay nagpakilala kay Moises saan? Doon sa bundok, doon sa naglalagablab na kahoy o apoy na hindi nasusunog ang kahoy. Come on. Ang Diyos ay nagpakilala kay Joshua. Hallelujah. After itinik over niya ang pamamalakad. Ang Diyos ay nagpakilala kay David doon sa saan? As a shepherd. So ngayon din po, marami nagsasabi, kilala ko ang Diyos. Alam ko ang Diyos na gumagalaw. Alam ko ang Diyos na nagbibigay ng tagumpay. Alam ko ang Diyos na nagpapagaling. Alam ko ang Diyos ay nagliligtas. Pero hindi lamang siya Diyos na nagpapagaling. Hindi lamang siya Diyos na nagliligtas. Nais ng Diyos na magpakilala sa iyong buhay anuman sitwasyon ang meron ka ngayong araw na ito. Hallelujah. Because He is a God who sees your situation. Maaring mag-preach ako ng anumang sitwasyon sa iyong buhay. But alam, hindi ko kayo kilala. Hindi ko kita anuman ang pinagdadaanan nyo, anuman ang sitwasyon nyo. But kung lalapit ka sa Panginoon, sa panahon na nasa wilderness na sitwasyon ka, He is the God who sees us. Hallelujah. But hindi mo lamang dapat kilalanin siya. Na kilala ko ang Diyos kasi nakita ko ang buhay ni Pastor Chris. Nakita ko ang buhay ni Sister Raquel. Kaya kilala ko talagang gumagalaw ang Diyos. But tinatanong ka ng Diyos, kilala mo ba siya in a way kung paano mo na-experience ang kapangyarihan niya? Kilala mo ba siya in a way na nasa time ka ng wilderness at kailangan mo nakatagpuin ka? Now, kung lalapit ka ngayon sa Panginoon, God sees you. His name, El Roy. You are the God who sees me. Yung Diyos na ipinapakilala sa atin na hindi ito nakilala ni Hagar sa panahon na nandoon siya sa church. I mean to say, nandoon siya sa tahanan ni Abraham. Hindi niya nakilala ang Diyos agad-agad nung nandoon siya sa panahon ng may mga kasama siyang Kristiyanong katulad ni, sabihin na natin, in life, Sarai and Abraham. But nakilala niya at nakita niya ang Diyos sa panahon na yung mga kapatiran sa kanya ang naglayo pa. Pero doesn't mean na yung mga Kristiyanong itong naglayong ito, si Sarai Abraham, ay iniwan niya at hindi siya bumalik. Kapatid ko sa Panginoon, sometimes ang mga kapatiran natin ang ginagamit ng Diyos para maranasan mo at magpakilala ang Diyos sa iyong buhay. They are not perfect. Taas ang kamay ditong Kristiyanong perfecto na. Perfect na parang wala ka nang ginagawang mali. Si Abraham is a man of faith. Nagpakilala ang Diyos. At nagpakilala ang Diyos sa atin sa pabuhay ni Abraham din dahil sa kataasan ng faith niya. Si Abraham yon. But are you Abraham also? Na mataas ang faith despite nang maedad na siya ay umasa pa rin siya sa Panginoon? Or maybe are you Sarai na inunahan ang plano ng Diyos? Katulad ni Sarai. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, ngayong araw na ito, nais ng Diyos na magpakilala sa iyo. At hindi mangyayari ito kung
nasa time ka na para kang palagay. Nasa time ka na para kang alipin lang. Nais ng Diyos na palayain ka. Nais ng Diyos na abutin ka. At nais ng Diyos na magpakilala sa iyong buhay. El Roy, you are the God who sees me. Number 2 po, na punto na nais kong ipakita rito. The God who sees me. You are the God who sees your faithfulness. Ang Diyos ay nakikita ang iyong katapatan. Remember, Hagar, the angel of the Lord said, verse 9 and 10, the angel of the Lord said to her, return to your mistress and submit yourself under her hand. Mama mia, Lord, I pray na makawala sa pagkakatali mula sa aking among si Sarai. Bago ngayon, nandito ako, napilitan akong tumakas dahil pinagmamalupitan niya ako. Hindi niya nakita yung faithfulness ko sa mahabang taon ng aking paglilingkod sa Kanya. Lord, tapos ngayon, babalik ako. Hindi mo ba nakita, Panginoon, kung paano ibinigay ko ang aking sarili para sa pagsunod? Naging tapat ako, pero ano ang ginawa ni Sarai sa akin? Yes. Nakita yun ng Diyos. At nais ng Diyos na muli ibalik mo yung katapatan mo sa Kanya. Ang pagtatapat natin sa Diyos ay bunga ng pagtatapat natin sa church na kinabibilangan natin. We are faithful to give our offering, tithes. We are faithful to give our payplays. We are faithful to help other. We are faithful to serve kahit walang bayan. We are faithful to go kahit anong sabihin ng ating mga leaders, pastors. Because we know that we are faithful to serve the Lord. If you are faithful to serve the Lord, you are faithful sa church na kinabibilangan mo. You are faithful sa Panginoon. Makita po natin dito, there is a promise to those who faithful in the Lord. Basahin po natin ito, sabi diyan. Then, the angel of the Lord said to her, sabi dito, the angel of the Lord said to her, return to your mistress, submit yourself under her hand, then, sabi mo, then the angel of the Lord said to her, I will multiply your descendant exceedingly. Hallelujah. I will multiply your descendant exceedingly. Hindi lamang sabi na manganganak ka. Hindi lamang sinabing dadami ka. Multiply exceedingly. And right now, alam natin ngayon ang mga kapatid natin sa Panginoon kung gaano kadami ngayon sila. Mga Arab country, makita natin kung gaano ang Diyos ay nangako. Mga kapatid ko, ito isang pagpapatunay lamang. If you are faithful to the Lord, He multiply. But kung hindi ka babalik sa Panginoon, hindi ka magiging faithful sa ginagawa mo, you will not receive the promise of God that you will multiply exceedingly. So kahit na parang hindi ka pinagpapala, continue to be faithful. Kahit na parang magtatapat na naman ako sa tao na lumoko sa akin, continue to be faithful. Because ang iyong faithfulness ay hindi nakabase sa mga tao na gumagawa sa iyo ng mabuti o nakakatulong sa iyo. Ang faithfulness mo ay sa Lord. Because Hagar, nakatagpo niya ang Panginoon. And I believe na doon kung nakatagpo mo ang Panginoon, hindi magiging mahirap sa iyong maging tapat sa Panginoon. Pero yung iyong faithfulness ay nakabase sa tao, babaksak ka. Dapat ang iyong pagiging matapat ay nakabase sa Panginoon at sa Kanyang salita. Kasi maaari ka matisod maaari ka mawala. Maaari yung mga tao na malalapit sa iyo, hinahangaan mo sa kanilang pagtatapat, paglilingkod sa Panginoon, ngayon nasaan sila? And you fail. But if you encounter the Lord at nakilala mo ang Diyos, hindi lamang nakilala mo ang Diyos dahil hanga ako kay Sister Bio, kaya ako
experience niya, kinakapi mo, ibig sabihin, okay yun. But ang nais ng Diyos ay magpakilala sa iyo katulad na nagpakilala ang Diyos kay Hagar. The God who sees me. So now, hindi naging madali kay Hagar ang bumalik kay Sarai. Why? Because he encountered the Lord. Magiging madali sa atin ang pagsubmit, ang ating commitment, ang ating faithfulness kapag nakatagpo mo ang Panginoon. Pero pag nakakatagpo mo lamang ang Panginoon, kapag ikaw'y pinagpapala, nakakatagpo mo lamang ang Panginoon, nasasabi mo, thank God, kasi pinagpala mo ko at hindi ka nakaranas ng wilderness experience sa iyong buhay. Come on. Maybe hindi mo kilala ang Diyos dahil hindi mo pa rin nakikita ang maaring mangyari sa Kristiyano. The first experience ng Kristiyano is born-again experience. The born-again experience is spiritual rebirth. The second experience is water baptism experience. Merong mga kilala ng Diyos, pero they ashamed na ideklara na ang kanilang public confession of faith. May kilala ang Diyos, hindi mo na-experience yung tinatawag na cross experience. Baka nga doon sa cross experience, sumuko ka na. Kasi ipapako ka ng mga taong na sumisigaw sa'yo, ang galing mo naman si Sir Jinky, ang faithfulness mo naman sa Panginoon. Tapos yung mga taong yan din ang tutuligsa sa iyo. Ang hirap na yon. Pero dahil kilala mo, kaya nga sabi ng Panginoon nung siya nakapako sa krus, my God, forgive them because they did not know what they do. Why? Because alam ni Jesus na kailangan siyang mag-under the cross. Kahit mga tao na iniwan siya, mga tao na minahal niya, mga tao na tinulungan niya, mga tao na pinupuri siya. And that time ng kanyang buhay, crucify them. Darating sa iyong buhay, kapatid ko, sa Panginoon, na iko-crucify ka. Ipagkakanuno ka. Itutuliksain ka. But sa panahong yon, doon mo makikilala ang Diyos at magpapakilala sa iyo ang Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi siya dininig. Ang mga anghel ay ready na. Trillions of angels ay ready na. Sabihin lang na ni Jesus na, okay Panginoon, patayin mo na yung mga yan. Okay ba? Okay Ama. Hindi sila niniwala, kayang iligtas ng mga anghel ang ating Panginoon. Pero hindi ginawa yun ng Panginoon dahil alam na pagpapakita lang sa bawat isa sa darating sa iyong buhay, you will crucify. But because Jesus know the Father's will, sabi niya, but God, not my will, but according to your will. Hindi natapos sa cross ang tagumpay. Sa mundo, pag ikaw ay nasa cross, yung time na lalayo ka sa Panginoon. But yung cross ang naging daan upang siya'y mabuhay muli at maipakita na siya'y buhay. Sa panahon ng cross experience mo, magpapakilala sa iyo sa Diyos. But sometime, hindi na yung kalooban mo. Yung kalooban na ng Diyos. So, God sees your faithfulness. God sees your faithfulness. Ang iyong tahimik na mga gawa, sakripisyo at pagsunod sa paglilingkod ay nakikita ng Diyos. Hindi nakita maaari ni Hagar o ni Sarai yung faithfulness ni Hagar. Yung mula noong una naglingkod ito. Maybe tayo rin mga kapatid ko, hindi nakikita ng mga tao yung ating faithfulness. But don't worry. Nakikita ito ng Diyos. Ang iyong mga gawa, ang iyong mga sakripisyo, ang iyong pagsunod at paglilingkod. Nakikita niya at magpapakilala siya sa iyo. Hallelujah. God see your faithfulness. Hebrews chapter 6 verse 10. Makatarungan ng Diyos.
at hindi niya magagawang kalimutan ang iyong mabubuting gawa. Ang pagmamahal mo na ipinapakita sa Kanya at patuloy na ipinapakita sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kapwang pinabanal ng Diyos. Kaya makatarungan ng Diyos. Hindi niya malilimutan ang iyong mabubuting mga gawa. Hindi niya malilimutan ang iyong pagmamahal sa kapwa, ang pagmamahal mo sa mga kapatiran. Hindi niya malilimutan ang patuloy mong paglilingkod at pagtulong. God sees your faithfulness. And number 3, there, 4 point na nais ko mag-remain sa ating mga buhay. Kung gusto natin na magpakilala ang Diyos, dapat we must remember that God see your pain, that God see your faithfulness, and God is calling us to return to the Lord. God is calling us to return to the Lord. Sabi sa 9, and the angel of the Lord said to her, return to thy mistress and submit thyself under her hand. Sabi ng Bible sa Titus chapter 2 verse 9, submit to the Lord. Pakilagay nga anak na yun, Titus chapter 2 verse 9. Okay. Tama ba yun? Okay. 2:9. Okay. Teach slave to be subject to their master and everything they try to please them, not to back to them. So every time na tayo'y nagiging tapat, bumalik sa Panginoon, wag na nating pang alalahanin yung mga ginawa ng mga tao sa atin na masakit. Sometimes kasi it will affect para bumalik tayo sa Panginoon. Wag mo nang kalimutan naman. Ang ganda ng the word forgiveness. The word forgiveness doesn't mean na magpapatawad ka lamang dahil humingi siya ng tawad sa iyo. The word forgiveness, magpapatawad ka dahil para makalaya ka. Hallelujah. So kasi kapag hindi tayo nagpatawad, nakatali tayo. Kaya lalong yung may kasalanan sa iyo, nagsasaya na, ikaw, nagmumukmuk pa. Kaya talo kapag hindi ka nagpatawad. Hindi pinapatawad mo siya dahil wala siyang ginawa o wala kang ginawa. Ang point is, kailangan mong makalaya. Kung mapapansin nyo, si Sarah wala naman siyang kasalanan. Biktima lang din siya. Sumunod lamang din siya. Maybe siya nagmataas. Okay. Inamin naman niya yon. Sumunod naman siya. Ay, pero sabi ng Lord, return to your mistress. Parang sinasabi rin ng ating Panginoon sa bawat isa na narito, return to your love the Lord, to your ministry. Return and submit to the all authority. Return to doing good work for the Lord. Sa Revelation chapter 2, verse 2 to 5, ang mensahe, ang pamagat niyan, ang mensahe para sa iglesia ng Terni. Parenthesis, Epeso. Yan, ano? Ang mensahe para sa iglesia ng Epeso at mensahe rin ng Diyos sa iglesia ng Terni. Sabi sa Tagalog, I know your deed. Nalalaman ko ang iyong ang ginawa mo. Ano ba yung istorya ng church na to? Ng Terni, ng Epeso? Nakalimutan nila yung unang pag-ibig nila. Tingnan natin kung may sulat din ito sa atin. Mga church ng Terni. Tao ang sinasabi rito na nasa lugar ng Epeso. Nalalaman ko ang ginawa mo. Kaya nga, God sees you. Ang iyong mga paghihirap at pagtitiyaga. Grabe. Hallelujah. Merong iba sa atin, mas maraming ginagawa. Mas nagtiyatyaga. Ang ilan, palagay lang. But God sees us. Sabi niyo, alam kong hindi mo kinukonsinti ang masama. Sinubok mo ang mga huwad na apostol at napatunayan mong sila'y nagsisinungaling. Alam ko ring matiyaga ka.
nagtitiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Kaya sabihin mo sa katabi, huwag kang susuko. Ayan. Sinusulatan tayo ng Panginoon. Sabi niya, subalit, sabi niya, ito yung mga magaganda niyang ginawa ng church ng Efeso. Pero sabi niya, subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Wow. May isa lang ang sumablay si church ng Efeso. Ano? Nakakalimutan mo na yung dati mong pag-ibig sa akin. Wow. Mas iniibig mo na ngayon higit ang iyong trabaho. Mas iniibig mo na ngayon higit ang iyong pamilya kaysa sa akin, sabi ng Panginoon. Mas iniibig mo na ngayon ang iyong ministry kaysa sa akin. Mas iniibig mo na ang mga tao kaysa sa akin. Isa lang. I know your work. I know all your deed, your sacrifice, but may isang bagay lang ang nakalimutan mo. Nakalimutan mo ang una mong pag-ibig sa akin. Pero ito ang sinasabi ko sa iyo. Ang pag-ibig mo, sabi niya, subalit may isang bagay ang ayaw ko sa iyo. Ang pag-ibig mo noong una kang sumampalataya ay nanlamig. Hallelujah. Ang maganda sa church ng Efeso, alam niyo nanlamig ang kanyang pag-ibig. Merong church dito na maligamgam. Hindi malaman kung mainit o malamig. Mainit kapag may blessing, malamig pag wala. Mainit kapag dinidinig ang panalangin or successful ang kanyang ginagawa, malamig kapag hindi successful. Sabi dito, ang pag-ibig mo noong una, nanlamig na. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Parang pinapaalala, I know your deed. I miss kung paano mo ako minahal. Kung paano yung una mong, parang sa asawa, sa asawa, kung paano mo ako sinusuyo. Binibigyan ng panyo kapag may dumi ang akin labi ngayon. O ang panyo, punasan mo ang, dati sinasabi mo, ang dumihan ng iyong lips. Ngayon, nung mag-asawa na, punasan mo yung bunganga mo. Ano ba yan? Nalalaman ko ang iyong ginawa. Ibalik mo yung una mong pag-ibig sa akin. Ito yung mensahe sa mga mag-asawa. Ito yung mensahe rin sa bawat isa sa atin. Ibalik natin yung ating dating mabubuting ginawa. Alalahanin mo ang dating mong kalagayan. Pagsisihan mo ang mga ginawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan. Aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Ito sad moment sa buhay natin. Ang pinaka-sad moment ay yung alisin ng Diyos yung ilawan sa atin. Alam niyo ang mangyayari kapag wala na yung ilaw, hindi na nakikita yung ilaw sa ating mga buhay. Ano mangyayari pag madilim? Halimbawa, maglalakad kayo sa bahay, madilim. Madadapa. So, ang mga taong mga dating humahanga sa iyo, madadapa. Because wala na yung ilaw. Katulad, kilala ko yan. Hindi mo makikita. Parang nais kang katagpuin ng Diyos, pero nakalimutan mo yung dati mong pag-ibig, kaya hindi mo nakikita ang liwanag. Kaya puro problema ang dumadating sa iyo. Hindi ko sinabi na may problema ka dahil ikaw ay nawalan ng ilaw. Sometimes God alabat. Sometimes ito yung nangyayari sa atin. Huwag nating papatayin yung ilaw as an influence. Ibig sabihin, Jesus is our light. He is the source. Kapag ikaw, itong ilaw na ito, makikita nyo yung ilaw dahil nagliliwanag. Pero, kapag patay yan, bumbilya na lang yan. Wala na yung ilaw. Because wala na yung source. Kaya alalahanin natin ang una nating pag-ibig. Alalahanin natin that the source of life is none other than Jesus Christ. I am the light of the world. Isang lugar na nakikita, hindi pwedeng itago. Dapat nakikita yung idea. Kasi ganda ng mensahe ni Pastor sa prayer devotion kanina. Focus your identity. Ikaw ay child of God. Ikaw ay tinawag upang maging asin at ilaw. Hindi tagapatay ng ilaw. Ang asin ay ginagamit para maging lasa.
Sa bawat the way you speak, talagang mararamdaman. Malalasahan ang kabutihan ng Diyos. Pero kung wala ng lasa, itatapon ka. Ang hirap yatang kumain ng sinigang. Minsan ay nilaga ng walang asin. Ano? Hindi, di ba? Minsan kasi hindi ko ma-distinguish yung nilaga o sinigang. Kasi pag nagluluto ako ng nilaga, nilalagyan ko ng pampaasim. Ay sabi niya, hindi. Nilaga naman walang laman, basta sabaw lang. Nilagyan mo kasi ng mix, kaya sinigang na rin yun. O di ba? Nakita niyo yung importance ng asin. Ang asin ay ginagamit na pambayad. Your work in the Lord. Noong unang panahon ng asin ay sa isang sundalo, ibinabayad yon. Mahalaga yun noon ng asin. Ang asin ay nagpe-preserve sa mga bulok na sistema. Ikaw naman ay nagpapa-conserve ng iyong kabanalan sa Panginoon. Hallelujah. Bulok man ang sistema, ikaw ay press na press pa rin kasi ikaw ay asin. Sabihin mo sa katabi mo, ang alat mo, hindi. Asin ka sa liputan. Di ba? Hallelujah. That's the Bible tell us. Hindi naman yung maalat ang iyong katawan. I mean to say, lasang-lasa yung pananampalataya mo sa Panginoon. Hallelujah. Ay, Tagalog, Batanggenyo, yung alat mo. Hallelujah. Amen and amen. Woo! To God be all the glory. What God's promise to those who be faithful to serve? Ang sabi niya, the angel of the Lord, I will give you more descendant. If you continue to be faithful in the Lord, He will bless you. Hallelujah. Are you ready to bless? Hindi lamang financially. Ayaw kong pataasin ang kamay niyo. Sabi niyo, sino gusto dito ng pera? Hallelujah. Amen. Di ba? Siguradong tataas kayong lahat. Hindi kayo nag-iisa. I'm so blessed kahapon. Napili ako ni Denise na doon sa 18 bills. Ay, ang dami naming bills. Talagang ibinigay ko ako. Denise, ito yung mga bills ng tubig, bills ng kuryente, etc. Ibinigay ko lahat. Di ba? Hindi, biro lang mga po. Pero mga kapatid ko sa Panginoon, if you continue to be faithful in the Lord, magpapakilala ang Diyos sa iyo at He will bless you. He will bless you. Therefore, 1 Corinthians 15:58, pakilagay nga, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Para ba siya sabi, magpakatatag ka, kapatid ko, sa Panginoon. Huwag kang matinag sa mga nakikita mo. Huwag kang matinag sa mga panghihina mo. Huwag kang matinag sa mga pain mo. Huwag kang matinag sa mga nararamdaman mo ngayon. Continue, stand firm. Talagang hindi, parang, kaya ang mga sundalo, ang unang pinapatagas nila ay katawan. Para sa panahon ng labanan, sila'y matatag. Ganon din tayo mga kapatid, sinasabi ng Biblia, stand. Let nothing movable. Always give yourself fully to the work of the Lord. Kaya maraming mga Kristiyanong nanghihina because they forget to serve the Lord. Ang sabi ng salita ng Diyos, continue to serve the Lord. Kaya lahat tayo dito ay workers. Hindi naman ako nakikita ni Sarah. Hindi ako nakikita ni Abraham. Okay lang yon. He sees you. Hindi na lang ako maglilingkod. What? Because manghihina ka. Always give yourself fully to work to the Lord. Fully. Full. Sagad-sagad. Hallelujah. Sarap magana. Huwag yung kaunti lang. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Your labor in the Lord is not in vain. God sees the future. Napapakilala ang Diyos sa iyo at makikilala mo siya na alam niya yung kinabukasan mo. Ang kinabukasan mo ay hindi nakadepende sa tao. It is God who holds your future, not people. Parang minsan tayo nakakalimutan natin na yung Diyos natin ay nagpapakilala sa atin at nagpapakilala siya sometimes ang akala lang natin sa mga tao. No. Alam ng Diyos ang iyong destination. Hindi ang future mo ay nakabase sa kamay mo o nakabase sa mga tao o
o sa society na kinabibilangan mo. Ang future mo ay nakabase sa Panginoon. Sabi ng Bible, you are now pregnant. Imagine ito, I love it. Genesis 16:9-11, pakilagay. Then the angel of the Lord told to her, go back to your mistress, submit to her. And the angel added. Alam niyo naman dito, pag sinabing angel, they are talking to God. Ibig sabihin, theophanies, gods appear like an angel. No? Sabi dito, the angel of the Lord also said to her, you are now pregnant. Imagine ninyo, hindi tinanong, bakit ka ba nagre-reklamo? Buntis ka ba? Alam ng Diyos na si Sarai ay buntis. So God knows the future. Come on. Sino dito yung gusto magkaanak? Huwag tataas ang lalaki. Hindi po natin kaya yon. Hallelujah. Wala pa ako nabasa sa Biblia na nagkaanak. God see even your womb. Hallelujah. Alam nyo, naalala nyo yung testimony ko nung kami nagpunta ng linggo sa Milan. Umiiyak yung babae. I don't know kung sino siya, but siya'y buntis. At sabi ng doktor sa kanya ay yung kanyang anak maybe ay ma-affected or maybe retarded. O ano yung isang sakit hindi yung may different yon cerebral palsy, something like that. And imagine yung sabi niya, either mamili ka, ituloy mo or ipalaglag mo. Do you remember? And I'm also confident because God ay nagpakilala sa akin sa pamamagitan na yung aking pamangkin na gayon din ang sabi ng doktor. Ipalaglag mo na ang bata, at saka maraming beses nagpakilala ang Diyos. Yung isa pa may hindi magsi 6 months, mag 8 months na ba yata, magsi 6 months ay hindi pa buo yung skull niya. Yung ulo. Pero sabi ko, ang hindi nakadepende, binigay ka ako ng Diyos yan sa iyo, so hindi nakadepende ang faith mo sa sinasabi ng doktor. Nakadepende ang faith mo sa sinasabi ng salita ng Diyos. And I pray, hindi ko nakikita, hindi ko rin alam na may gayong sitwasyon, but after I pray, Mamma Mia, yung bata ay nagtatalon. Ramdam na ramdam ko, nagtatatalon siya. And then pagkatapos na, I pray continually. And then pagkatapos na, tinatalong ko, kitang-kita, ibig si Mrs. nakita niya, biglang parang yung kamay niya, sumapok sa akin, sabi ko, hindi naman pa cerebral palsy, boksingero pa lang anak. Ramdam na ramdam, and I see, and I feel it. Hallelujah. So mga kapatid ko sa Panginoon, ang iyong future ay hindi nakabase sa sinasabi ng tao. Yes, we believe the doctors. They studying for many years. But they are limited. Our God is not limited by time and space. Come on. Walang huli sa Panginoon. Sapagkat siya ang simula at katapusan. Amen. Kaya yung buhay mo, ay yung future mo, alam na ng Diyos. Laging pinapaalala sa atin kung paanong ipinaalala kay Jeremiah. For I know I have plans for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in a prayer. Pastor, sinabi yan kay Jeremiah. Ba't sinabi rin kay Ismael? Ba't sinabi rin kay Isaac? Sinabi rin ito sa church. At sinasabi rin ito sa iyo. Ito'y isinulat para maging encourage sa bawat isa sa atin na ang Diyos ay magpapakilala ngayong umagang ito. God, see your future. Huwag mong tingnan yung past. Ang tingnan mo ay yung kinabukasan mo. Sapagkat ang kinabukasan mo ay secure. Hallelujah. Pero sometimes hindi natutupad ito because you stop. Speak life. Hallelujah. Remember what you have done before. Inaanyayahan ko po ang worship team. And this is the last point na akin ang sinabi sa inyo. Nais ko ngayon na magpakilala ang Diyos sa inyong mga buhay. God watch over you. Alam niya yung pinagdadaanan mo. Alam niya yung pain mo. Alam niya anong nilalakaran mo.
ano ang sitwasyon mo. But yung iyong sitwasyon ay hindi magdidistinguish sa magandang kinabukasan na naghihintay para sa iyo. Ang iyong wilderness ay hindi natatapos doon. Si Hagar nakatagpo niya ang Panginoon in the time of wilderness. Si Moises nakatagpo niya ang Panginoon noong siya ay umalis sa ministry at nagpapastol ng tupa. Nakatagpo ni Paul ang Panginoon sa Damascus noong that time na nagpo-persecute siya sa church. Maybe you are the one who persecuted the church. The way yung organization or the way ng pamamaraan, ang worship naman ganito, ang usher naman, ang ano. But yung panahong yon, si Paul kinatagpo ng Diyos. Si Jonas na pakilala ang Panginoon, natagpuan niya ang Panginoon. Noong siya nag-escape sa ministry, nakatagpo niya ang Panginoon at nagkaroon siya ng covenant noong siya ay kinain ng malaking isda. Anong sitwasyon mo, kapatid ko, ngayon? Tayo po'y tumayo. Sapagkat ngayong araw na ito, nais katagpuin ng Panginoon ang bawat may sitwasyon sa araw na ito. And I promise na I will pray sa mga kababaihan. I pray na yung inyong womb, hindi ka lang para magbuntis o ano. Maraming mga kababaihan nagsasuffer sa kanilang mga sakit. Anong klaseng mga sakit? Sa mga matres, kidney, sa kanilang womb. O maybe hinahadlangan ni Satan na i-bless ka. But ngayon mga kababaihan, katulad ng inirebuild ng Holy Spirit, I will pray all of women's. Bata, matanda. Ang nais ng Diyos ay maging malusog ka, ilayo sa anumang uri ng mga cancers. Hallelujah. The God who see, He is not a God of distant. He is active, present, protecting, and guiding. Ang Diyos ay nakikita ang kalagayan ni Hagar. Siya rin ang Diyos na nakakakita ng kalagayan mo ngayon. El Roy, you are the God who sees me. Today, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob is the same God that I will introduce you today. Matthew 22:32, sinabi ng Panginoon, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. He is not the God of death, but He is the God, the living God. Hallelujah. I am who I am. He is Yahweh. Siya yung buhay. Kaya nga siya yung God ng buhay. Kaya nga sabi, how to pronounce Yahweh? Inhale, exhale. Because He is life. I am the God, the living God. He is not the God of death. He is the God of the living God. His name is Yahweh. I am who I am. His name is El Shaddai, Almighty God. He said, walk before me and be blameless. My power is all sufficient because I am El Shaddai, says the Lord. I am Jehovah Jireh. The Lord provide. The God who provide for His people. I am Jehovah Rapha, the Lord who healed. And He said, if you diligently yield to the voice of the Lord, your God,
and do what is right in His sight. Give ear to His command and keep all His statutes. I will put none of disease in your which I brought on the Egypt, for I am the God who heal. Mga kababaihan, any disease na maaaring makuha ninyo right now, if you obey the Lord, He is the God of Jehovah Rapha, and the Lord that God heal us. Mga kababaihan, pumunta nga po kayo sa unahan, katulad ng I will pray sa inyo. Sa inyong mga womb, hahawakan nyo yung inyong mga womb. O maybe yung something sa inyong mga breast, hawakan nyo yung inyong breast. Mga kababaihan, please. Pero bago na-encounter, bago nagpakilala ang Panginoon kay Hagar, nakatagpo niya siya. Amen. Yung inyong pagpunta rito, ay pagpunta na ang Diyos ay magpapakilala sa inyo. Pero, humingi kayo sa Panginoon. Ano yung inyong desire? The God who sees you, your faithfulness. Maybe kayo mga kababaihan ay pagod na. You experience na-mistress kayo. Maybe ng inyong asawa, ng inyong mga kaibigan. And maybe ikaw din ay may nararamdaman ngayon sa iyong sitwasyon. You preoccupy, hindi mo alam ang iyong sitwasyon. Today, I will introduce you, El Elroy, the God who sees you. Just continue, raise our hand, and ask the Lord na ang Diyos ay magpapakilala sa atin. He is the God, His name is Shalom, the Lord of peace. He is the God, the source of peace. The Bible tells us, Ephesians 4:7, and the peace of God which transcends all understanding will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Sabihin mo, sumabay ka sa akin sa maiksing panalangin. Panginoon, magpakilala ka sa akin. Nakikita mo ang aking sitwasyon. Nakikita mo ang pain, ang faithfulness ko, ang kalalagayan ko. Magpakilala ka. Ang iyong anak ay nakikinig. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So continue to pray and I will put you in oil. Hawakan mo yung parte. Una muna yung sinapupunan mo. Pangalawa kong even your breast sa iyong kamay. Hindi kita hawakan but I will anoint you by all as we continue to worship the Lord. Kamashikararamaka. Come on. Magpakilala ka, Panginoon. Kausapin niyo ang Panginoon. Mabe, hindi mo pa siya kilala ng lubusan ngayon sa iyong buhay. But God sees you. Maybe para you are hopeless. Hallelujah. Your future is not depend on the people. Your future depend on God. He is the God who heal us. He is the God, Shalom, give you peace. He is the God who protect you. He is the God who know you. Come on, makipagniig ka sa Panginoon. Hallelujah. Shikaramasandara. Kausapin mo ang Panginoon. Isuko mo ang iyong buhay sa Panginoon. Makipag-commit ka sa Panginoon. Hallelujah. There is no disease come upon you, I declare in the name of Jesus. Because He is the God of the healing God. I will put you on an oil. Because He is a God who sees your future.
He is a God who see your pain. He is a God who know you.
Panginoon, as we continue to minister to them, continue, Holy Spirit, to convince them, to heal them, empower them. Ang anumang sitwasyon na meron ngayon, even ang mga kabataan, kalalakihan, Panginoon, Lord, magpakilala ka sa kanila. Hallelujah. Katulad ni Abraham, Panginoon, maaring we agree sa man's will, not God's will. Forgive us. And right now, by the power of our Lord Jesus Christ, heal them, forgive them, at katagpuin mo sila, Panginoon, sa panahon na tinatawagan kanila, sa panahon ng sitwasyon sa kanilang buhay. You are the God, El Roy, nakakakita sa sitwasyon ng mga tao. De kasama kasandarara makusundro. Tayo po'y tumayo. May kawitan po natin ang Panginoon. Sa mga natira po na nais pumunta sa altar, nasa sitwasyon ka, tinatawag ka ng Diyos, I will pray for you. Sa mga kabataan, nais ng Diyos na magpakilala sa atin. Mayroon pa tayong time. Come forward before I give the benediction.
Today, there is a lesson in our life, men's, youth, father, brother. Hallelujah. God is waiting you in the hard time. Do not try to help God in your situation. Allow God to take over your situation. Hallelujah. God can redeem in our mistake. God see and care. Sometimes there is a rejection in our life. But God forgive and He direct. Elroy, the God who sees you, the God who heal you, the God, He will take over your situation right now. And the most
Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa katapatan mo, sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat sa iyong bayan, Panginoon, na nagpakilala ka, Panginoon. And maybe sometimes hindi namin kakilala in a way, Panginoon, sa maraming bagay. But right now, Panginoon, sa paglabas nila dito, baon, Panginoon, that you are the God, Eroi, nagpakilala ka kay Hagar, at the same God na magpapakilala sa iyong mga anak na narito. As we continue, Panginoon, we honor the officer of bawat ministry group. I will bless them and anoint them with oil as a sign ng anointing and humble servant heart will be upon them and magiging successful sila sa kanilang ministry. So inaanyayahan po, bago po tayo matapos, ipapakilala namin sa inyo, umupo muna kayo sandali. Ipapakilala po namin, meron pa akong 5 minutes, may ipapakilala po namin ang mga officers ng bawat fellowship group. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So inaanyayahan ko po as sa mga youth po, wala po dito si Glidel kasi nasa mission po sila. Mamayang 2:00 pa ang tapos. But thank God, ang president po ng ating palakpakan po natin ay si Sister Glidel Marie Kubi. Vice President po ay si Kurt Russell. Si Kurt, come forward dito. Ang kanilang secretary ay si Denise. Denise, anak, punta rito. Nandito sila. Si Dave, ang kanilang treasurer ng youth. Auditor po ay si Camille, come forward. At ang ating bookkeeper ay si Kent Ortega. Ang business manager ay si Aaron. Nasaan si Aaron? Pumunta dito si Aaron. And then, assistant business manager Joyce Castillo. Si Joyce, come forward. Nasaan si Joyce? Pakitawag. Ayan. And then, ay ang ating PRO ng youth ay si Christian Ilaga. Nandiyan ba si Christian? Okay. So, ang women's naman po, ay palakpakan natin. Sa Sunday po, i-honored natin ang past leadership. So, ang nag-work sa president dati, si Gina at saka si Roxanne. So, we will give them a certificate of recognition sa Sunday. Wala po si Gina dahil nandoon sila sa mission sa Ascoli. Si Roxanne naman ay nasa Viterbo. But, ngayon po, ministry year 2025 to 2026, new elected officers of women. Let us welcome Sister Irene Napeñas as President of Women. Hallelujah. Amen. Amen. And Vice President po, Sister Roxanne Deliola. Ang sekretary nila ay si Joye Enriquez. Nasa Spain pa yata. And then, kanilang treasurer, ito, ingatan nyo to, may pera to. Ay si Sister Raquel, dating Ginoo. Ayan, hallelujah. Ang ating pong auditor nasa misyon, Marie Umali. Ang bookkeeper po natin ay si Mabel Matira. Ang business manager po natin ay si Sister Amelia Tenorio. Ang assistant business manager, palakpakan natin, magalak tayo kasi naghalal ang Diyos ng mga hawak sa women's. Amen. And then, PRO Liningning, kaibigan. Hallelujah. So, sa men's presidents naman po, ang assistant business manager, thank you. Hindi ko pala nabasa. Assistant, si Marilyn Tenorio. Patawarin niyo ako, sorry. Kasi ang sekretary ko ang nagkamali. Kaya alam kong gayus ang kakamay. Amen. Ang kanilang assistant. Okay. Mapapatawad niyo na. Dumami ang Tenorio. Ano ba yan? Leader talaga si Ami. Oo nga. Ayan. So mga kapatid ko, sa Men's Fellowship naman, the Men's Fellowship elected Brother Ryan. Amen. Palakpakan natin. Come forward, Brother Ryan. Hallelujah. So, rin natin po si JR po, hinawakan niya ang men's ng mahabang taon. So, we will receive a recognition certificate
with the help of media ministry. Amen. Salamat. At ang kanila pong Vice President ay si Jerome. So, kapag wala po, dahil nga po si Ryan ay